Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isa na namang kasong nangyari sa bansang Japan. Isang kwento na hindi lang basta krimen, kundi isang madilim at nakakagimbal na trahedya na naganap sa loob mismo ng isang pamilya. Ito isang kwento ng matinding pressure, galit at unti-unting pagkapuno ng damdaming matagal nang kinikimkim hanggang sa dumating ang puntong hindi na ito kayang pigilan at sumabog sa paraang walang sino man ang nag-aakala. Ito ang kaso ni Azumi Muto. At bago natin ito himay-himayin, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay naway wag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Sa makitid at paikot-ikot na eskinita ng Shibuya sa Tokyo, may isang aninong tila nakabalot sa Muto Dental Clinic. Isang maliit at simpleng klinika na pinapatakbo ng pamilya, ngunit ito ang nagsisilbing buhay at pundasyon ng angkan ng Muto. Isang pamilya ng mga respetadong propesyonal sa larangan ng kalusugan. Sa kanila, ang pinakabatang tagapagmana ay si Azumi Muto. Siya isang dalagang 20 taong gulang. Ang kanyang kapanganakan ay nakatatak sa kalendaryo bilang ika-13 ng Hunyo 1986. Kasama niya sa prestihiyosong pamilyang ito ang dalawa niyang nakakatandang kapatid na lalaki at ang mas bata sa dalawa ay si Yuki Muto na 21 taong gulang. May tradisyon ang pamilya Muto. Isang tradisyong dumadaloy na parang dugo sa kanilang mga ugat. Sa loob ng maraming henerasyon, inialay nila ang kanilang buhay sa propesyon ng dentistry at pangangalaga sa kalusugan. Pangarap nila na balang araw, sina Azumi at ang kanyang mga kapatid ang magpapatuloy nito upang manatiling buhay ang kanilang minamahal na klinika. At sa masalimuot na kultura ng Hapon, may tahimik na pag-asa ang mga magulang na isang araw maipapasa ang klinika hindi lang sa kanilang mga anak, kundi pati sa magiging mga apo nila na parang isang pamana na hindi kailanman mapuputol. Ang panganay na kapatid ni Azumi na nananatiling hindi binabanggit ang pangalan ang naging tagapagdala ng responsibilidad na ito. Masipag niyang tinahak ang landas na itinakda ng kanyang mga magulang at ang kanyang kahusayan sa pag-aaral ay naging malaking karangalan para sa kanila. Ngayon, ang responsibilidad na iyon ay unti-unting ipinasa kina Azumi at Yuki. Dahil kung magtatagumpay rin sila tulad ng kanilang kuya, siguradong matutuwa ng labis ang kanilang mga magulang. Bukod sa kanilang klinika, may malawak ding ari-arian ang pamilya Muto. Mga paupahang property na ipinagkatiwala na rin sa kanilang mga anak para pamahalaan ang mga iyon. Halos walang hanggan ang kanilang yaman, sapat upang matiyak ang kinabukasan ng kanilang pamilya sa marami pang henerasyon na darating. Maliban na lang kung may mangyaring hindi inaasahan. Isang madilim na puwersang maaaring sumira sa lahat at tuluyang maghiwalay sa kanilang kapalaran. Pero sa paglipas ng mga panahon, unti-unting bumagsak si Yuki sa kanyang pag-aaral at nagdulot ito ng anino sa magandang kinabukasang inaasahan ng kanyang mga magulang. Nahihirapan siyang sumabay sa kanyang mga kaklase at dahil dito, gumawa sila ng matinding hakbang. Yun ay ipinasok siya sa isang kalapit na preparatory school at umaasang ito ang magiging daan para makabawi siya. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap, patuloy na nahihirapan pa rin si Yuki. Nasa bingit siya ng kabiguan at hindi niya makuha ang mga gradong kailangan para makapasok sa universidad at maging ang pagtatapos sa high school ay naging isang malaking hamon para sa kanya. Samantala, si Azumi naman ay tila hindi kailanman tumibok ang puso para sa dentistry, isang landas na matagal nang inilatag ng kanyang mga magulang para sa kanya. Para kay Azumi, parang nakakulong siya sa bigat ng kanilang inaasahan. Isang pasaning tahimik na dinadala ng maraming kabataang Hapon.
Ang matinding pressure mula sa pamilya at lipunan ay unti-unting sumisira sa kanilang isipan. May ilan na tuluyang lumalayo sa mundo, nawawala sa sarili nilang lungkot at paghihirap, at ito isang kondisyon na kilala bilang hikikomori. May iba pa ngang umaabot sa puntong iniisip ang pagkitil sa sarili bilang pagtakas sa kahihiyan ng pagkabigo sa kanilang pamilya. Pero si Azumi, iba ang lakas ng kanyang loob. Hindi siya basta sumuko. Desidido niyang buuin ang sarili niyang kapalaran, kaya sinuway niya ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos niyang magtapos ng high school, sinimulan niya ang sarili niyang landas. Pumasok siya sa mundo ng computer programming at hinabol ang pangarap niyang maging modelo at actress. Ngunit ang matibay niyang paninindigan ay madalas magbanggaan sa walang tigil na pressure ng kanyang mga magulang. Sa edad na 18, gumawa siya ng isang matinding desisyon. Iniwan niya ang kanilang bahay at lumayo siya dahil sa patuloy na hindi pagsang-ayon sa kanyang mga magulang at sinimulan ang sariling buhay bilang isang actress. Ang bahay na minsang naging tahanan ni na Azumi at Yuki ay unti-unting naging malamig at walang init ng pagmamahal. Lumala ang tensyon sa pagitan ng magkapatid at nauwi ito sa matinding alitan na lalong sumira sa kanilang pamilya. Habang malayo siya sa kanila, nakakuha si Azumi ng papel sa isang low-budget na adaptation ng anime na Cream Lemon. Isa itong pelikulang may rating na 15 pataas na tumulak sa limitasyon ng karaniwang panonood sa Japan dahil sa matapang nitong nilalaman. Nang malaman ito ng kanyang mga magulang, labis silang nabigla at hindi matanggap ang piniling landas ng kanilang anak. Ngunit habang lumilipas ang panahon, kumatok ang realidad, lalo na sa usaping pinansyal. Sa puntong ito ay napilitan si Azumi na bumalik sa kanilang tahanan. Ang kanyang mga magulang na may halong ginhawa at kasiyahan ay pumayag kahit labag sa loob na ipagpatuloy ni Azumi ang kanyang pag-aaral sa programming. Pinayagan din nila ang kanyang pagmamodelo pero sa ilalim ng kanilang bubong. Tinanggap siyang muli ng pamilya Muto sa kabila ng lahat ng pagkakaiba nila. Pero para kay Yuki, lalong lumalim ang pagitan nila na parang isang aninong patuloy na bumabalot sa kanilang tahanan. Sa kabila ng talino ni Azumi at ang kanyang paglayo sa tradisyonal na landas ng pamilya, si Yuki naman ay kabaliktaran ang direksyon. Buong puso niyang gustong sundan ang dentistry at higit sa lahat, makuha ang pag-aproba ng kanyang mga magulang. Pero dito pumasok ang mapait na katotohanan. Kahit gaano niya kagusto, hindi niya kakayanin ang bigat ng landas na gusto niyang piliin. Mula pa pagkabata, hinubog na siya para maging tagapagmana ng prestihiyosong klinika ng kanilang pamilya. Isang responsibilidad na unti-unting dumagan sa kanyang balikat. Ang pressure para magtagumpay at mapasaya ang kanyang mga magulang at lolo at lola ay naging isang pabigat na hindi na niya matakasan. Habang si Azumi, tila walang pakialam sa mga inaasahang iyon ng kanilang pamilya. Nagtagumpay si Azumi sa pagbuo ng kanyang sariling kapalaran at tinahak ang landas na siya mismo ang pumili. Habang si Yuki, desperadong naghahangad ng pag-aproba ng kanilang mga magulang. Si Azumi naman ay tila walang pakialam sa kanilang mga opinyon. Ang malaking pagkakaibang ito sa kanilang mga landas ang unti-unting nagpasiklab ng galit sa loob ni Yuki. Kitang-kita ang kanyang pagkamuhi sa kanyang kapatid at nagdulot ito ng mabigat na anino sa kanilang relasyon. Madalas magbukas ng saloobin si Azumi sa kanyang mga kaibigan, ibinabahagi ang kanyang kaba tungkol sa kakaibang kilos ni Yuki. Hindi daw niya maintindihan ang takbo ng isip nito at ang paraan ng pagtitig nito sa kanya ay nagdudulot sa kanya ng matinding takot. Para bang may tinatago itong intensyon na nababalot ng dilim at ito isang bagay na hindi niya maipaliwanag. May ilan pa nga sa mga kaibigan ni Azumi ang nag-iisip na baka nga ang nararamdaman ni Yuki para sa kanya ay lampas na sa normal na ugnayan ng magkapatid. Mga haka-haka lamang ito pero nakakatakot isipin na posibleng may itinatago siyang mga pagnanais na hindi dapat.
Sa paaralan, si Yuki ay isang outcast, isang tahimik at awkward na estudyante na bihirang lumabas sa kanyang kwarto. Sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, hindi alam ng kanyang mga magulang ang lalim ng galit na unti-unting namumuo sa loob niya. Isang bagyong handang sumabog anumang oras. Ika-30 ng Disyembre 2006, bisperas noon ng nalalapit na bagong taon. Sa Japan, may mga natatanging tradisyon tuwing ganitong panahon. Ang pagbisita sa mga dambana bilang paggalang at paghingi ng magandang kapalaran sa darating na taon. Ang pamilya Muto, kahit magkakahiwalay, ay naghanda upang sundin ang tradisyong ito. Habang ang mga magulang at ang panganay na kapatid ay bumiyahe papuntang Fukushima upang dalawin ang kanilang mga kamag-anak, naiwan naman sa bahay sina Azumi at Yuki. Walang gaanong interes si Azumi sa mga tradisyong ito at si Yuki naman dahil sa nakaschedule na study camp sa panahon ng bakasyon ay piniling manatili. Ngunit bago umalis ang pamilya, sumiklab ang isang matinding pagtatalo. Naging sentro nito ang mga tradisyon ng pamilya at ang pakiramdam na parang walang nangyayaring pagbabago sa kanilang buhay. Kahit nakaalis na ang iba, nanatili sa hangin ang bigat ng kanilang pinag-awayan. Nang maiwan na lamang sina Azumi at Yuki sa bahay, hindi nawala ang tensyon sa pagitan nila. Sa isang lipunang kilala sa pagiging tahimik at maingat, lalo na sa mga babae, iba si Azumi. Direkta niyang ipinapahayag ang kanyang nararamdaman kahit pa ikainis ito ng iba. Hindi pa rin siya matahimik mula sa nangyari noong nakaraang gabi. At ngayon, nakatayo siya sa harap ng kwarto ni Yuki at desididong harapin ito. Lalo pang pinagtibay ng pagtatanggol ng kanilang ina kay Yuki ang kanyang loob. Pero sa puntong ito, sinalubong siya ni Yuki ng malamig na pagtanggi. Ipinahayag nito ang kanyang kahihiyan at sinabi na parang hindi na siya kabilang sa pamilya. Agad nagliyab ang galit ni Azumi. Matalim ang kanyang mga salita at sinabi niyang wala itong mararating at ang kawalan nito ng ambisyon ang mag-iiwan dito ng walang kahit ano. Ang mga salitang iyon ang naging mitya para sumabog ang matagal ng kinikimkim na galit ni Yuki. Sa gitna ng matinding emosyon, hinablot niya ang isang kahoy na espada ng kendo at sunod-sunod na hinampas si Azumi sa mukha. Habang pilit niyang ipinagtatanggol ang sarili, lalo pang naging mas mabilis at marahas ang mga pag-atake ni Yuki. Ang kagustuhan niyang patahimikin siya ay naging isang obsesyon na hindi na mapipigilan pa. Ikatlo ng Enero 2007, isang petsyang kailanman ay hindi makakalimutan ng pamilya Muto. Natapos na ang bakasyon ng bagong taon at panahon na para bumalik sa normal na buhay. Ngunit isang nakakabahalang katahimikan ang bumalot sa kanilang tahanan mula pa bago magpalit ng taon. Kapansin-pansin ang pagkawala ni Azumi at wala man lang balita o komunikasyon mula sa kanya. Si Yuki din ay naging kakaibang tahimik. Nang pauwi na ang mga magulang ni Yuki at Azumi, unti-unting bumigat ang kanilang pakiramdam. Sa mga oras na iyon, nagpadala si Yuki ng mensahe sa kanyang mga magulang at sinasabing may mabahong amoy daw mula sa kanyang kwarto dahil sa pagkamatay ng kanyang alagang isda. Nakiusap siyang huwag muna silang pumasok doon hanggat hindi niya ito naaayos. Pero pagdating nila, hindi maikakaila ang matinding baho doon. Si Memaru, ang lolo ng pamilya, ang kusang pumasok sa kwarto ni Yuki upang tingnan ang sitwasyon. Ang kanyang nakita ay hindi niya inaasahan. Ang kaisa-isang pating na isda na inaakala nilang patay na ay buhay na buhay sa loob ng aquarium. Nagtataka ang mga ito dahil nananatili pa rin ang mabahong amoy. Dahan-dahan namang napatingin si Memaru sa aparador. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang nakakatindig balahibong tanawin. Ito'y mga sako ng basura na nakasalansan at mula rito ay lumalabas ang napakabahong amoy. Pinatatag niya ang kanyang sarili at binuksan ang isa sa mga sako. At doon, tumambad ang isang nakakapangilabot na eksena. Ito'y mga bahagi ng laman at napakaraming dugo.
Napaatras siya sa matinding gulat at agad nilang tinawagan ang pulisya. Pagdating ng mga pulisya, ang katawan na nasa loob ay kalaunan ay kinilalang kay Azumi. Lahat ng hinala ay bumagsak kay Yuki, ngunit naghintay muna ang pamilya sa kanyang pagbabalik bago tuluyang ipasok ang mga otoridad sa sitwasyon. Ang balita tungkol sa nakakakilabot na natuklasan ay mabilis na kumalat at umalingaw-ngaw sa mga tabloid ang samot-saring chismis. May mga nagsasabing may kinalaman daw ito sa necrophilia at cannibalism, ngunit kalaunan, pinabulaanan naman ito ng mga pulisya. Bumigay ang loob ni Yuki at tuluyan na siyang umamin sa mga otoridad. Isa-isa niyang inilahad ang mga detalyeng tunay na nakakakilabot. Dahil daw sa desperasyon, marahas niyang inatake ang kanyang kapatid na si Azumi gamit ang kanyang kendo sword. Pagkatapos, gumamit daw siya ng tuwalya upang sakalin ito sa loob ng 3 minuto at ito isang napakahabang sandali ng paghihirap. Ngunit nang hindi pa rin tuluyang mawala ang kanyang buhay, dinala daw niya ito sa banyo at doon nilubog sa tubig na siyang naging trahedyang wakas ng murang buhay ni Azumi. Pagkatapos ng lahat, maingat daw niyang nilinis ang lugar, kumuha siya ng lagari mula sa kusina at pagbalik niya sa banyo, hinubad daw niya ang damit ng wala ng buhay na katawan ni Azumi at sinimulan niya ang isang napakabigat at nakakatakot na gawain, ang paghihiwa-hiwalay sa katawan ng kanyang kapatid. Walang bahagi ang hindi niya ginalaw at kahit ang pinakapersonal na parte ng kanyang kapatid. Ang mga bahagi ng katawan ay inilagay niya sa mga sako ng basura at itinapon ito sa disposal unit ng kusina. Ang natitirang bahagi naman ay inilagay niya sa matitibay na garbage bags at itinago sa iba't ibang parte ng kanilang bahay. Sa sobrang ingat ni Yuki, halos wala siyang iniwang bakas ng nangyari. At matapos niyang ihanda ang kanyang mga gamit para sa study camp, gumawa pa siya ng isang bagay na lalo pang nakakapangilabot. Isinama niya sa kanyang bag ang isang underwear ni Azumi. Pagkatapos nito, umalis siya sa bahay at iniwan ang mga labi ni Azumi na hindi natutuklasan sa loob ng ilang araw. Sa paglilitis naman, sinubukan ng kampo ni Yuki na patunayan na wala siya sa tamang pag-iisip noong nangyari ang lahat. Sinikap nilang magdulot ng pagdududa kung naiintindihan ba niya ang bigat ng kanyang ginawa o kung kaya ba niyang makilala ang tama at mali sa mga oras na iyon. Sa pagsusuri ng isang psychiatrist, may mga lumabas na nakakabahalang detalye. Ito'y ang hindi matatag na kalagayan ng isip ni Yuki noong mangyari ang krimen laban sa kanyang kapatid na si Azumi. Ayon naman sa mga eksperto, malaki ang ibinaba ng kanyang kakayahang mag-isip ng maayos bago pa man mangyari ang insidente at tila nasa hangganan siya ng pagkawala sa katinuan habang ginagawa ang malupit na paghihiwa-hiwalay sa katawan ng kanyang kapatid. Matindi ang paninindigan ng depensa at iginiit nilang ang ganitong kalagayan ng isip ay sapat upang hindi siya managot sa batas. Humingi sila ng konsiderasyon at sinasabing hindi dapat siya lubos na panagutin sa nangyaring trahedya sa kanilang pamilya. Ngunit mariing tumutol ang prosekusyon. Nanindigan sila na ang matagal ng galit at sama ng loob ni Yuki sa kanyang kapatid ang naging malinaw na motibo para gawin ang krimen. Para sa kanila, malinaw ang dahilan at hindi ito maaaring baliwalain. Sa mga oras na yun ay kinasuhan si Yuki ng pagpatay kay Azumi Muto at ipinataw sa kanya ang mabigat na kaso kaugnay sa paglapastangan sa katawan nito. Lumipas ang panahon, mahigit 1 taon na ang nakararaan. Noong Mayo 2008, naglabas na ng hatol ang korte. Dito'y napatunayang nagkasala si Yuki Muto sa pagpatay at ito'y isang desisyong may dalang malamig at mabigat na kahulugan. Ang nakakagulat ay 8 taon lamang ang ipinataw na parusa para sa kanya at napawalang sala pa siya sa kasong may kinalaman sa paglapastangan sa katawan sa kadahilan ng sinasabing may kakulangan daw ang kanyang pananagutan dahil sa kalagayan ng kanyang pag-iisip sa mga panahong iyon. Mabigat ang naging dating ng desisyong ito, lalo na't malinaw at detalyado ang pagkukwento ni Yuki tungkol sa mga pangyayaring humantong sa kanyang ginawa.
Ipinakita niya ang nakakakilabot na linaw ng kanyang pag-alala sa krimen na halos walang iniwang duda na alam niya ang kanyang ginagawa. Ngunit kalaunan, nakita ng Tokyo High Court ang malinaw na hindi pagtutugma sa pagitan ng kanyang mga kilos at ng sinasabing hindi matatag na kalagayan ng kanyang isip. Binago nila ang hatol at isinama ang parehong kaso ng pagpatay at paglapastangan sa katawan at pinalawig ang kanyang sintensya sa 12 taon. Sa buong paglilitis, hindi nagtipid ang mga magulang ni Yuki. Ginamit nila ang lahat ng kanilang kakayahan upang makuha ang pinakamahuhusay na abogado. Ngunit ang kanilang mga naging hakbang ay nakakalito dahil hindi lamang nila tinanggap ang ginawa ng kanilang anak, kundi ipinakita pa nila si Azumi bilang tila kalaban sa trahedyang sinapit ng kanilang pamilya. Sa isang nakakapangilabot na pangyayari at sa kabila ng sinapit ng kanilang anak sa loob mismo ng kanilang tahanan, pinili ng kanyang mga magulang na talikuran siya at ito'y isang huling sugat na ibinigay sa kanya sa loob ng korte. Noong 2021, muling nakalaya si Yukimoto at nakabalik sa lansangan ng Tokyo at ito ay nagsisilbing isang paalala ng madilim na nakaraan. Natapos niya ang kanyang sintensya, ngunit ang kapalit nito ay hindi kailanman matutumbasan ang bigat na ginawa niya sa sarili niyang kapatid at pamilya. Samantala, si Azumi ay tuluyan nang nawala sa mundong ito. Ang kanyang buhay ay naputol ng napakaaga. Sa pamilyang Muto na dati buo, nananatili ang malalim na lamat. Isang tahimik ngunit mabigat na paalala ng biglaang desisyong ginawa ni Yuki. Sa isang kakaibang paraan, ang kagustuhan ni Yuki na sundin ang tradisyon ng pamilya ay siyang sumira sa mismong pundasyon ng kanilang buhay. Si Azumi ay hindi kailanman pumayag na ikulong ang sarili sa inaasahang landas para sa kanya. Tumanggi siyang sundin ang itinakdang direksyon ng negosyo ng pamilya at sa halip, pinili niyang habulin ang sarili niyang pangarap. Ngunit ang mga taong dapat sana'y nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon, sila pa ang hindi tumanggap sa kanyang kalayaan at mga pangarap. Sa isang malupit na pag-ikot ng kapalaran, ang matapang niyang paninindigan ang nag-uwi sa kanya sa maaga niyang pagkawala. Isang buhay na natapos sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ang alaala ng kanyang mga pangarap at ang hirap ng kanyang dinaanan ay mananatiling multo na hahabol sa pamilyang iniwan niya. At dito nagtatapos ang kaso ni Azumi Muto. Tunay ngang ang matinding pressure sa pamilya kapag hindi na pag-usapan at naiproseso ng maayos ay maaaring magdulot ng malalim na sugat sa relasyon ng bawat isa. Sa isang tahanan, mahalaga ang komunikasyon, pag-unawa at pagrespeto sa individual na pangarap ng bawat miyembro ng pamilya. Dahil sa huli, kapag ang galit at bigat ng damdamin ay naipon ng matagal, maaari itong mauwi sa mga desisyong hindi na kailanman mababawi pa. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay ilagay mo naman kung anong oras mo ito napanood at saan para naman personal na mabati ka namin. Huwag mo ding ilagay ang iyong saloobin sa comment section para naman alam namin ang iyong iniisip sa kasong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.